Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat, at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Hindi ko alam kung dala lang ba ng pagod o ng sadyang bigat ng mga daladalahan ko. Pero tila bumagal ang ikot ng mundo ko nang lumabas ako sa bus terminal sa Cubao. Ang ingay ng mga busina, ang amoy ng usok na humahalo sa samyo ng mga tinitidang fishball sa tabi-tabi, at ang dagsa ng mga taong nagmamadali. Ito ang Cubao. Magulo, mainit, pero dito magsisimula ang bago kong buhay. Ako si Zandrey. Galing ako sa probinsya, baon ng pangarap at isang malaking maleta na puno ng pag-asa. Dahil bago pa lang ako sa trabaho sa isang call center malapit sa Aurora Boulevard, kailangan ko ng matitirhan na hindi butas ang bulsa. Matapos ang ilang araw na paghahanap sa social media, nakita ko ang isang post. Room for rent, affordable, clean, and quiet. Location, Cubao, near Gateway. Sa litrato, mukhang maayos naman. Simple lang ang kwarto, may isang kama, isang maliit na cabinet, at bintanang tanaw ang mga naglalakihang gusali ng Quezon City. Dito na siguro yun. Bulong ko sa sarili ko habang tinitingnan ang address sa cellphone ko. Pumasok ako sa isang medyo makipot na eskinita. Hindi naman siya squatter area, sadyang dikit-dikit lang ang mga lumang apartment na gawa sa semento at kahoy. Tumigil ako sa tapat ng isang kulay cream na gate. May kalumaan na ito, pero halatang inaalagaan dahil sa mga halamang nakasabit sa gilid. Pinindot ko ang doorbell. Ding-dong! Ilang saglit lang, narinig ko ang yabag ng mga tsinelas na papalapit. Bumukas ang maliit na pinto sa gate at bumungad sa akin ang isang babae. Sa tingin ko, nasa late 37s na siya o maagang 47s. Hindi siya ang tipikal na landlady na nakakatakot. Naka-short siya na maong at isang hapit na white tank top. Maputi siya, maaliwalas ang mukha, at may mga matang tila laging nakangiti. O baka naman nanunuri. Ikaw ba yung tumawag kanina? Yung si Zandrey? Tanong niya. Ang boses niya ay malambing pero may awtoridad. Opo, ma'am. Ako po yung magtatanong sana tungkol sa kwarto. Sagot ko habang pilit na inaayos ang bitbit kong bag. Ngumiti siya ng malapad. Dahilan para lumabas ang maliliit na wrinkles sa gilid ng kanyang mga mata na lalong nagpadagdag sa kanyang kariktan. Pasok ka. Huwag mo na akong imam, tawagin mo na lang akong Miss Elena. Dito rin ako nakatira sa main house. Itong paupahan ko ay nasa second floor at extension sa likod. Habang naglalakad kami papasok, hindi ko maiwasang mapansin ang bango niya. Amoy vanilla na hinaluan ng sariwang labada. Isang uri ng amoy na nakaka-relax pero kasabay nito ay nagbibigay ng kakaibang kaba sa dibdib ko. Mag-isa ka lang ba, Zandrey? Mukhang malayo ang pinanggalingan mo Tanong niya habang umaakyat kami sa isang makitid na hagdanang gawa sa hardwood. Opo, galing pa po akong Bicol. Magtatrabaho po kasi ako rito sa malapit. Paliwanag ko. Bicolano pala. Sabi nila, masisipag daw ang mga taga roon at malalakas. Sabi niya, sabay lingon sa akin at isang mabilis na kindat na halos hindi ko napansin kung hindi ko siya tinititigan. Pakiramdam ko ay uminit bigla ang magkabilang pisngi ko. Umiwas ako ng tingin at itinuon ng atensyon sa paligid. Ang hallway ay maliwanag at sa dulo nito ay ang pintong kulay kape. Ito ang magiging kwarto mo, sabi ni Miss Elena habang binubuksan ang pinto. Kumpleto na ito. May kama, electric fan, at sariling submeter para sa kuryente. Ang banyo ay shared,
Pero dalawa lang naman kayong gagamit dahil yung kabilang kwarto ay bakante pa sa ngayon. Pumasok ako sa loob. Tama lang ang laki para sa isang tao. Nilapag ko ang gamit ko sa sahig at naupo sa gilid ng kama. Malambot ang foam. Nagustuhan mo ba? Tanong niya habang nakasandal sa hamban ng pinto. Ang isang kamay niya ay nasa kanyang balakang. Dahilan para lalong humapit ang kanyang suot na damit. Opo, Miss Elena. Tamang-tama po ito sa akin. Magkano po uli ang down payment? Lumapit siya ng kaunti. Sapat na para maamoy ko muli ang kanyang pabango. Huwag nating madaliin ang pera, Zandre. Magayos ka muna ng gamit. Alam kong pagod ka sa biyahe. Mamayang gabi, bumaba ka sa kusina ko. Nagluto ako ng hapunan. Sumabay ka na sa akin para naman hindi ka malungkot sa unang gabi mo rito sa Maynila. Naku, wag na po. Nakakahiya naman. Pagtanggi ko, kahit ang totoo ay kanina pa kumakalam ang sikmura ko. Bawal tumanggi sa landlady. Baka itaas ko ang renta mo, biro niya. Pero may kasamang tawa na tila musika sa pandinig ko. Sige na, magpahinga ka muna. Hintayin kita sa baba, ha? Paglabas niya, naiwan akong nakatulala sa pinto. May kung anong kakaiba sa aura ni Miss Elena. Hindi ko maipaliwanag kung ito ba ay dahil sa pagiging probinsyano ko na naninibago sa mga tao sa Maynila. O dahil sadyang may tukso na agad na bumabalot sa hangin ng bahay na ito. Huminga ako ng malalim at humiga sa kama. Cubao. Isang bagong simula. Pero bakit pakiramdam ko? Hindi lang trabaho ang haharapin ko rito? Lumipas ang ilang oras at hindi ko namalayang nakatulog pala ako dahil sa sobrang pagod. Nagising ako nang mag-vibrate ang cellphone ko. 7:00 na ng gabi. Naalala ko ang imbitasyon ni Miss Elena. Nagmadali akong naghilamos at nagpalit ng malinis na t-shirt. Bumaba ako sa hagdan at sinundan ng amoy ng masarap na ulam na nanggagaling sa kusina. Pagdating ko roon, nakita ko si Miss Elena na naghahanda ng mesa. Nakasuot na siya ngayon ng isang maluwag na duster na silk. Pero dahil sa nipis nito, bakas pa rin ang hubog ng kanyang katawan sa ilalim ng ilaw ng kusina. Oh, gising na pala ang bagong border ko, bati niya. Sakto, kakapatay ko lang ng kalan. Sinigang na baboy ang ulam natin. Favorite mo ba yon? Opo, Miss Elena. Salamat po talaga rito. Sabi ko habang umuupo sa tapat niya. Nagsimula kaming kumain. Masarap siyang magluto. Lasang-lasa ang asim at tamang-tama ang lambot ng karne. Habang kumakain, hindi natigil ang kwentuhan. Tinanong niya ang tungkol sa pamilya ko, sa kursong tinapos ko, at kung may girlfriend ba ako. Wala po, Miss Elena. Hiwalay na po kami bago pa ako lumuwas. Medyo mahirap po kasi ang long distance. Matipid kong sagot. Sayang naman. Gwapo ka pa naman, Zandre. Siguradong maraming magkakagusto sa'yo rito sa Cubao. Sabi niya habang dahan-dahang hinihigop ang sabaw. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa akin. Pero mag-ingat ka. Maraming manluloko rito. Dapat alam mo kung sino ang pagkakatiwalaan mo. Kayo po, matagal na po ba kayong mag-isa rito? Balik tanong ko. Tumigil siya sa pagkain at tumingin sa malayo. 5 taon na. Ang asawa ko, nasa ibang bansa. May iba na ring pamilya roon. Kaya ito, ginawa ko na lang paupahan itong bahay para may pagkakaabalahan at para hindi rin masyadong tahimik. Ramdam ko ang lungkot sa boses niya. Pero sa kabila niyon ay may kakaibang init akong nararamdaman sa bawat titig niya. Minsan, ang hirap ng mag-isa, Zandre. Lalo na kapag malamig ang gabi at wala kang makausap. Dagdag niya. Uminom siya ng tubig at pagkatapos ay pinunasan ng kanyang labi gamit ang tissue habang nakatitig pa rin sa akin ng diretsyo. Biglang tumahimik ang paligid. Tanging tunog lang ng electric fan ang naririnig ko. Pakiramdam ko ay lumiliit ang distansya sa pagitan naming dalawa kahit nasa magkabilang dulo kami ng mesa. Zandre. Tawag niya sa pangalan ko sa isang boses na parang pabulong. Po? May kailangan ka pa ba sa taas? Kung may kulang sa gamit mo, sabihin mo lang sa akin. Huwag kang mahihiya. Kahit anong oras, pwede mo akong kumatok sa kwarto ko sa baba. Tumayo na siya.
para iligpit ang pinagkainan. Lalapit sana ako para tumulong, pero pinigilan niya ako. Ako na rito. Bisita ka pa sa ngayon. Bukas, ikaw na ang maghugas, ha? Umakyat ako sa taas na may kakaibang pakiramdam. Ang bawat hakbang ko sa hagdan ay tila may kasamang kaba na hindi ko maipaliwanag. Nang makapasok ako sa kwarto ko, isinara ko ang pinto at sumandal dito. Bakit ganoon siya tumingin? Bakit tila may ibang kahulugan ang bawat salitang binitawan niya? Sinubukan kong matulog, pero hindi ako dalawin ng antok. Ang bango ng vanila ni Miss Elena ay tila kumapit na sa ilong ko. Sa katahimikan ng gabi sa Cubao, naririnig ko ang busina ng mga sasakyan sa malayo, pero mas malakas ang tibok ng puso ko. Ito pa lang ang unang gabi. At pakiramdam ko, ang package na sinasabi sa isip ko ay hindi lang tungkol sa libreng tubig at kuryente. Kasama rito ang isang bagay na alam kong magpapabago sa buhay ko. Isang matinding tukso na nagsisimulang kumatok sa pintuan ng aking pagkatao. Lumipas ang unang linggo ko sa Cubao na puro pag-a-adjust sa trabaho. Graveyard shift ako sa call center, kaya baliktad ang mundo ko. 5:00 ng madaling araw ang uwi ko, kung kailan nagsisimula palang magising ang syudad. Pero sa loob ng bahay ni Miss Elena, tila may sariling oras ang bawat sulok. Isang Martes ng umaga, pagod na pagod ako mula sa shift. Habang naglalakad ako sa hallway, patungo sa banyo para maghilamos, nakita kong bahagyang nakabukas ang pinto ng laundry area sa dulo. Narinig ko ang bagsak ng tubig at ang tunog ng pagkuskos. Sumilip ako ng bahagya at nakita ko si Miss Elena. Nakatalikod siya sa akin, nakasuot ng manipis na puting daster na basang-basa na dahil sa tilamsik ng tubig. Dahil sa pagkabasa, ang tela ay tila naging pangalawang balat na niya. Kitang-kita ang bawat kurba, ang bawat galaw ng kanyang likod habang nagkukuskos ng mga kumot. "Zandrey, ikaw na ba yan?" Tanong niya nang hindi lumingon. Parang may radar siya sa presensya ko. "Oo po, Miss Elena. Kararating ko lang po. Akala ko po tulog pa kayo." Nauutal kong sagot habang pilit na iniiwas ang tingin sa mga bahaging hindi ko dapat tinitingnan. Hinarap niya ako habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo gamit ang braso. Ang buhok niya ay magulo at basa, at ang mga hibla nito ay nakadikit sa kanyang leeg at dibdib. Hindi ako makatulog. Mainit ang panahon, di ba? Sabi ko sa sarili ko, imbes na mag-ikot sa kama, maglalaban na lang ako ng mga kurtina. Lumapit siya sa akin. Dala-dala ang amoy ng detergent na hinaluan ng sarili niyang init ng katawan. "Kamusta ang trabaho? Mukhang puyat na puyat ka, ah." "Opo, medyo madaming calls kanina. Masakit lang po ang ulo ko sa lamig ng aircon sa office," sabi ko. Bigla niyang itinaas ang kamay niya at idinapo ang kanyang palad sa noo ko. Malamig ang kamay niya dahil sa tubig, pero ang hipo niya ay nagdulot ng kuryenteng gumuhit sa buong katawan ko. "Wala ka namang lagnat, pero ang bilis ng tibok ng ugat mo rito sa sentido." Pansin niya, habang ang mga daliri niya ay dahan-dahang humahaplos pababa sa pisngi ko patungo sa panga. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung aalis ba ako o mananatili. Ang mga mata niya ay tila nangungusap, tila may itinatanong na hindi kayang bigkasin ng bibig. "Zandrey, kung gusto mo, may dala akong langis sa baba. Pwede kitang hilutin ng mabilisan para mawala yung sakit ng ulo mo bago ka matulog." Mahirap ang natutulog na masama ang pakiramdam. Alok niya. Ang boses niya ay naging mas malalim, mas mapangakit. "Wag na po, Miss Elena. Nakakahiya na po talaga. Sobra-sobra na yung pagpapakain niyo sa akin noong nakaraan." Pilit kong pagtanggi, kahit ang totoo ay gusto kong maramdaman uli ang haplos niya. "Sabi ko sa'yo, di ba? Bawal tumanggi sa landlady." Ngiti niya, pero ngayon ay may kasama ng kakaibang kislap sa mga mata. "Sige na, pumasok ka na sa kwarto mo. Susunod ako pagkatapos ko lang itong isampay." Pumasok ako sa kwarto ko na parang wala sa sarili. Humiga ako pero hindi ako nag-alis ng damit. Makalipas ang 10 minuto, narinig ko ang mahinang katok. Tok, tok, tok.
Binuksan ko ang pinto. Naroon siya, nakapagpalit na ng tuyong duster pero mas manipis ito kaysa sa kanina. Isang kulay itim na silk na halos wala nang itinatago sa ilalim ng liwanag ng bumbilya. May bitbit siyang maliit na bote ng langis. Upo ka sa tabi ng kama o kung gusto mo, dapa ka. Utos niya. Sumunod ako na parang isang bata. Naupo ako sa gilid ng kama habang siya naman ay tumayo sa likuran ko. Naramdaman ko ang pagbuhos ng mainit-init na langis sa kanyang mga palad. Pagkatapos, naramdaman ko ang paglapat ng kanyang mga kamay sa aking mga balikat. Ang higpit ng mga kalamnan mo, Zandrey. Masyado kang tense. Bulong niya malapit sa tenga ko. Nararamdaman ko ang mainit niyang hininga. Sinimulan niyang masahihin ang batok ko pababa sa aking likod. Ang bawat pisil niya ay may kasamang diin na tila ba tinatanggal hindi lang ang pagod ko, kundi pati ang mga harang na inilagay ko sa pagitan naming dalawa. Hindi ko napigilang mapadaing ng bahagya sa sarap ng pakiramdam. Ayan, ganyan nga. Relax ka lang, sabi niya. Habang tumatagal, ang masahe niya ay hindi na lang sa balikat at batok. Naramdaman ko ang pag-usad ng kanyang mga kamay patungo sa aking dibdib, habang ang kanyang katawan ay dahan-dahang sumasandal sa likod ko. Ramdam ko ang init ng kanyang dibdib na dumidikit sa likod ko. Ang bango ng banila at langis ay nakakalasing. Tumigil ang mundo ko nang ang kanyang mga labi ay halos sumayad na sa balat ng leeg ko. Miss Elena, tawag ko. Isang babala o baka naman isang pagsuko. Shh! Huwag kang maingay, Zandrey. Tayo lang ang tao rito. Pabulong niyang sagot. Hinarap niya ako ng dahan-dahan. Ngayon, magkaharap na kami. Ang aming mga mukha ay ilang pulgada na lang ang distansya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa. Isang uri ng gutom na matagal nang naikubli. Ang kamay niya ay lumipat sa aking mukha. Hinahaplos ang aking labi. Sa sandaling iyon, ang kubaw na maingay at magulo sa labas ay tila naglaho. Ang tanging totoo na lang ay ang init sa loob ng maliit na kwartong ito. Ang tuksong sinasabi ko ay hindi na lang kumatok, tuluyan na itong pumasok at tila wala na akong balak na paalisin pa ito. Hindi ko na alam kung sino ang unang gumalaw. Ang alam ko lang, ang mga labi namin ay nagtagpo sa isang halik na puno ng pagkauhaw. Hindi ito ang uri ng halik na pabebe. Ito ay halik ng dalawang taong matagal nang naghahanap ng init sa gitna ng malamig at malungkot na mundo. Ang kamay ni Miss Elena ay pumasok sa ilalim ng t-shirt ko. Hinahanap ang bawat parte ng aking balat. Ang bawat haplos niya ay tila apoy na nagpapaninga sa aking pagkatao. Itinulak niya ako ng dahan-dahan pahiga sa kama at hindi na ako lumaban. Zandrey, alam mo bang simula nang makita kita sa gate, hindi na ako nakatulog ng maayos? Pag-amin niya sa gitna ng aming paghingal, ang kanyang duster ay bahagya ng nakataas at sa bawat galaw niya sa ibabaw ko, lalong nawawala ang aking katinuan. Akala ko guni-guni ko lang yon. Sagot ko habang hinahawakan ng kanyang baywang. Napakakinis ng kanyang balat, parang porselana na natatago sa loob ng lumang apartment na ito. Masyado kang bata, pero may kung anong bagay sa'yo na nakakaakit. Sabi niya sabay halik sa aking panga. Dito sa bahay na ito, ikaw lang at ako ang nakakaalam ng lahat. Walang husga, walang bawal. Sa puntong yun, alam kong wala nang balikan. Ang relasyon ng landlady at boarder ay tuluyan ng nabura. Ang bawat ungol at bawat galaw namin ay tila isang kanta ng pagtataksil sa moralidad, pero pagdiriwang ng aming mga kahinaan. Sa gitna ng aming pagtatalik, naramdaman ko ang isang uri ng koneksyon na hindi ko naranasan sa mga nakaraang karelasyon ko. Kay Miss Elena, may halong karanasan, may halong sakit, at may halong desperasyon na mapunan ang isang bakanting puwang sa kanyang puso o sa kanyang kama. Matapos ang ilang oras ng pakikipagtuos sa tukso, humiga kaming dalawa na hapong-hapo. Ang pawis ay nanunuot sa aming mga balat, habang ang liwanag ng umaga
ay sumisilip na sa bintana. Ang mga sasakyan sa labas ay lalong nag-iingay. Hudyat na ang mundo ay nagpapatuloy habang kami ay tila huminto sa isang oras na hindi dapat naganap. Nakatitig lang ako sa kisame, hinihingal pa rin. Si Miss Elena naman ay nakasandal sa dibdib ko, dahan-dahang iginuguhit ang kanyang mga daliri sa aking tiyan. "Anong iniisip mo?" Tanong niya ng mahina. "Hindi ko alam, Miss Elena. Hindi ko inasahan na mangyayari ito sa unang linggo ko rito," tapat kong sagot. Tumawa siya ng mahina, isang tawang may halong pait. Ang buhay ay puno ng sorpresa, Zandrey. Minsan, ang pinaka-inaasahan nating tahimik na lugar, doon pala tayo makakahanap ng pinakamalakas na bagyo. Tumayo siya at inayos ang kanyang duster. Kailangan ko nang bumaba. Baka may makakita sa akin na lumabas dito. Ang ibang mga kapitbahay ay tsismosa. Bago siya lumabas, tumigil siya sa pinto at lumingon sa akin. "Zandrey, ang nangyari rito at ang mga mangyayari pa ay sa atin lang dalawa. Naiintindihan mo ba?" Tumango ako bilang sagot. Pagkasara ng pinto, naiwan akong mag-isa sa kwarto. Ang bango ng banila at langis ay naroon pa rin. Paalala ng naganap na kasalanan o biyaya, depende sa kung paano mo titingnan. Pero ang hindi ko alam, ang unang gabi na ito ay simula pa lang. Dahil sa Cubao, ang bawat sulok ay may sikreto. At ang sikretong sinimulan namin ni Miss Elena ay magdadala sa akin sa isang sitwasyong mas komplikado pa kaysa sa inaakala ko. Simula ng madaling araw na yon, nagbago ang lahat. Kapag may ibang tao o kapag nasa harap kami ng mga kapitbahay, si Miss Elena ay nanatiling ang formal at mabait na landlady. "O Zandrey, huwag mong kalimutan yung bayad sa kuryente sa Sabado," sasabihin niya ng malakas habang nagdidilig ng halaman sa harap. Pero kapag gabi na, o kapag alam naming kaming dalawa lang, ang bahay ay nagiging paraiso ng aming mga bawal na pagnanasa. Naging rutina na namin. Matapos ang trabaho ko, magluluto siya ng agahan o tanghalian. Kakain kami ng sabay. Magkukwentuhan tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan, hanggang sa ang mga tinginan ay maging malalim na at ang mga kamay ay magsimulang gumala. Isang hapon, habang natutulog ako bago ang shift ko, naramdaman ko ang pagbukas ng pinto. Hindi na siya kumakatok ngayon. Ramdam ko ang paglubog ng kama sa bigat ng kanyang katawan. "Gising na, Zandrey. May dala akong merienda," bulong niya. Pero alam ko na hindi pagkaing nakalagay sa plato ang dinala niya. Ang bawat haplos niya ay naging mas agresibo, mas mapangahas. Tila ba bawat araw na lumilipas ay lalong lumalalim ang pagkagutom namin sa isa't isa. Ngunit sa kabila ng tamis at init, nagsimulang pumasok ang mga tanong sa isip ko. Hanggang kailan ito? Ano ako sa kanya? Isang pampalipas oras lang ba dahil malayo ang asawa niya? O isang kasangkapan para makalimutan niya ang kanyang kalungkutan? Minsan, nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin habang natutulog ako. May lungkot sa kanyang mga mata na hindi niya maipaliwanag. Isang beses, naglakas loob akong magtanong, "Miss Elena, paano kung bumalik ang asawa mo?" Tumigas ang ekspresyon ng mukha niya. "Hindi na siya babalik, Zandrey. At kung bumalik man siya, wala na siyang babalikan dito, kundi ang pader ng bahay na ito." Ang puso ko, matagal na niyang pinatay. Hinawakan ko ang kamay niya. "Pero paano tayo? Paano itong ginagawa natin?" Ngumiti siya, pero hindi umabot sa kanyang mga mata. "Huwag kang mag-isip ng tayo, Zandrey. Umupa ka lang ng room dito, di ba? I-enjoy lang natin kung anong meron tayo ngayon. Sa Maynila, walang forever, lalo na sa Cubao." Ang mga salitang yon ay tumimo sa akin. Para akong sinampal ng katotohanan. Kahit gaano kainit ang aming mga gabi, sa huli, ako pa rin ang boarder at siya pa rin ang landlady. Ang lahat ng ito ay panandalian lang. Ngunit ang hindi namin alam, may isang pares ng mga mata ang kanina pa pala, nakamasid sa aming mga galaw. Isang tao na hindi namin inaasahang makakaalam
ng aming sikreto. Isang gabi, habang pababa ako para kumuha ng tubig, nakita ko ang isang lalaki na nakatayo sa labas ng gate, nakatingin sa bintana ng kwarto ni Miss Elena. Hindi siya mukhang magnanakaw. Mukha siyang taong may hinahanap at may pinatutunayan. Nang mapansin niya ako, mabilis siyang lumayo at nawala sa dilim ng eskinita. Kinabahan ako. Sinong lalaki yon? At anong kinalaman niya sa amin? Hindi ko muna sinabi kay Miss Elena ang nakita ko. Ayaw kong sirain ang gabing iyon. Pero ang kaba sa dibdib ko ay hindi na nawala. Ang tuksong pinasok ko ay tila nagsisimula ng maningil. At ang presyo ay baka mas mataas kaysa sa kaya kong bayaran. Hindi na ako nakapaghintay pa. Ang anino ng lalaki sa labas ng gate ay naging multong gumagambala sa bawat kilos ko. Isang gabi, habang nasa kalagitnaan kami ng hapunan ni Miss Elena, isang hapunang puno ng malalagkit na tinginan gaya ng dati, ay biglang may malakas na kalampag sa pinto ng main house. Bang! 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 Nagkatinginan kami ni Miss Elena. Namutla siya, isang uri ng putla na hindi ko nakita kahit noong mga sandaling akala namin ay mahuhuli kami ng mga kapitbahay. Elena, buksan mo ito. Alam kong may kasama ka riyan. Ang sigaw ng isang baritonong boses mula sa labas. Si Ricardo, pabulong na sabi ni Elena. Ang asawa ko. Nanlamig ako. Akala ko ba ay nasa ibang bansa ito at may ibang pamilya na? Akala ko ba ay malabo na itong bumalik? Pero ang galit sa boses ng lalaki sa labas ay hindi guni-guni. Zandrey, pumanhik ka na sa taas. Bilisan mo! Utos ni Elena habang nanginginig ang mga kamay. Kumaripas ako ng takbo paakyat sa aking kwarto, pero hindi ko sinarado ng tuluyan ang pinto. Nakarinig ako ng pagkakalag ng kadena at ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Kasunod niyo ng malalakas na yabag at ang sigawan na yumanig sa buong bahay. Sino ang lalaking nakikita kong labas-pasok dito, Elena? Yung border mo ba? Akala mo ba hindi ako nakakabalita? Asik ni Ricardo. Wala kang pakialam, Ricardo. 5 taon mo akong iniwan. Ngayon ka babalik para mag-eksena? Sagot ni Elena. Palaban pero bakas ang takot. Narinig ko ang tunog ng nabasag na plorera. Hindi ko na matiis. Kahit alam kong dehado ako, hindi ko kayang iwan si Elena sa ibaba. Bumaba ako ng hagdan ng dahan-dahan. Nakita ko ang isang matangkad at maskuladong lalaki, may dalang maleta at tila galing nga sa malayong biyahe. Nagtagpo ang mga mata namin ni Ricardo. Ang galit sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng isang mapanuring na ngiti. Ito ba? Ito ba ang pumalit sa akin? Isang batang hamog na galing sa probinsya? Zandrey, pumasok ka sa loob. Sigaw ni Elena, pero huli na. Lumapit sa akin si Ricardo. Akala ko ay susuntukin niya ako. Pero tumigil siya sa harap ko at bumulong. Salamat bata. Salamat sa pag-aalaga sa asawa ko habang wala ako. Pero tapos na ang kontrata mo. Umalis ka na bago ko pa makalimutan na may batas dito sa Maynila. Tiningnan ko si Elena. Ang mga mata niya ay puno ng luha. Pero may kasamang pakiusap. Pakiusap na umalis na ako para sa sarili kong kaligtasan. Doon ko na-realize ang mapait na katotohanan. Sa larong ito, ako lang ang talo. Sila ay mag-asawa pa rin sa papel at sa mata ng marami. At ako ay border lang na nakishare sa init na hindi naman para sa akin. Kinabukasan, habang madilim pa ang paligid at natutulog pa ang buong eskinita, mabilis kong inimpake ang aking mga gamit. Hindi na ako nagpaalam ng personal. Iniwan ko na lang ang susi sa ibabaw ng maliit na mesa sa kwarto ko. Kasama ang huling bayad ko sa renta. Isang bayad na alam kong kulang para sa lahat ng nangyari. Habang naglalakad ako palabas ng gate, naramdaman ko ang lamig ng hangin ng Cubao. Lumingon ako sa bintana ni Elena. Nakita ko ang anino niya sa likod ng kurtina. Nakatingin sa akin, hindi gumagalaw. Walang kaway, walang salita. Sumakay ako ng taxi patungo sa bagong boarding house na nahanap ko malapit sa opisina. Malayo sa Aurora Boulevard,
Malayo sa bango ng vanilla at malayo sa tuksong muntik nang sumira sa akin. Natutunan ko na sa lungsod na ito, hindi lahat ng package deal ay biyaya. Minsan ang libreng init ay may kapalit na malamig na katotohanan. Umupa lang ako ng room, pero ang kinuha sa akin ay ang aking kapayapaan. Dito nagtatapos ang aking kwento. Sa gitna ng ingay ng kubao, baon ng aral na ang tukso ay laging nakatago sa mga lugar na inaakala nating ligtas. At yan ang kwento ni Zandre, isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang bawat pinto na ating binubuksan ay may kaakibat na responsibilidad at panganib. Mga ka-confess, at dyan na nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at sa pagsama sa amin sa bawat emosyong hatid ng ating mga tagapakinig. Sana ay may napulot kayong aral sa karanasan ni Zandre na ang tunay na tahanan ay hindi lang matatagpuan sa 4 na sulok ng isang kwarto, kundi sa katapatan ng ating mga puso. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Huwag niyo sanang kalimutang mag-subscribe dito sa aming YouTube channel para laging updated sa mga pinakabagong uploads. I-follow at i-like din ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang mga kwentong tiyak na magmamarka sa inyong isipan. Muli, ako ang inyong Ate Jay, nagpapasalamat at nag-iiwan ng paalala. Mag-ingat sa mga pinapasok na pintuan dahil baka sa likod nito ay ang tuksong hindi mo na matatakasan. Hanggang sa muli, mga ka-confess, God bless at ingat sa ating lahat.